Magandang buhay! Kumusta kayo? Narito tayo sa ating ikatlong linggo na ng unang quarter para sa GMRC4 at hindi na tampik ang ating pag-aaralan para sa linggong ito ay pagkilala sa aking mga karapatan at tungkulin, kahalagahan ng pagkilala sa karapatan ng mga karapatan at talagang dapat na
So, medyo mahaba-haba ito at tingnan natin, hindi na natin to iisa-isahin sapagkat sadyang napakahaba, no, na alamin para sa linggong ito. Okay, so una pagkilala ng aking karapatan at tungkuling bilang isang bata. So karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili. So survival and developmental rights. So simulan natin sa Artikulo 5. Mabasahin ko na lamang upang madaanan natin yung buong mga artikulo. Article 5, dapat igalang ng gobyerno ang mga karapatan at responsibilidad ng iyong mga magulang na bigyan ka ng direksyon at gabay ayon sa iyong kakayahan. Article 6, may karapatan kang mabuhay at mapaunlad ang iyong sarili at iyong mga kakayahan. So yun yung nabanggit natin kanina. Article 7, may karapatan kang magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. So kaya tayo binibigyan ng pangalan ng ating magulang at dinadala natin na nasyonalidad, yung lugar kung saan tayo pinanganak, yung nationality na tinatawag. Karapatan mong mairehistro pagkapanganak, kaya mahalaga na, 'di ba, lagi hinahanap ni teacher yung PSA mo or PSA or NSO birth certificate kasi karapatan mong mairehistro pagkapanganak. Yun yung katibayan na ikaw ay isang lehitimong mamamayan, no, ng isang bansa. So sa kaso natin, lehitimong Pilipino ka. Okay. Hangga't maaari may karapatan kang makilala ang iyong magulang at maalagaan nila. Ayan. Article 8, may karapatan kang magkaroon ng identity o pagkakakilanlan, obligasyon ng gobyerno na siguraduhin na ipagkakaloob sa iyo at napoproteksyonan ang iyong pangalan, nasyonalidad at ugnayan sa iyong pamilya. Okay. Article 9, hindi ka dapat mahiwalay sa iyong magulang maliban na lang kung para ito sa iyong kabutihan. Halimbawa, kapag pinapabayaan o minamaltrato ka ng iyong magulang. Dito, kapag may kinalaman sa pagmamaltrato, no, dito pumapasok yung ating DSWD. So makikialam na sila sapagkat karapatan mo na mabuhay, no, ng ligtas at matiwasay, no, hindi ka dapat minamaltrato bilang isang bata. So dito pumapasok yung ating DSWD upang pumagitna at ikaw ay kung mapatunayan, no, na talagang ikaw ay sinasaktan, so diyan sila gagawa ng kanilang aksyon. Kung magkahiwalay ang iyong mga magulang, may karapatan kang makipag-ugnayan sa parehong magulang maliban na lamang kung makakasama ito sa iyo. So ito yung sa kaso kapag naghihiwala yung magulang ng isang bata. Pero ayon sa batas, no, kapag ang bata ay wala pa, no, sa 7 taong gulang, no, ito ay otomatikong ibibigay sa poder ng kanyang ina. Pero kung nakakapag-desisyon na ang bata, so siya na yung maaring pumili kung saan siya sasama. Pero karapatan niya, no, na magkaroon ng ugnayan, no, sa parehas niyang mga magulang at kumbaga karapatan niya na makipag-ugnayan maliban na lamang kung makakasama ito sa bata. Okay. Article 10, kung ikaw at ang iyong pamilya ay nakatira sa magkaibang bansa, may karapatan kayong magbiyahe sa pagitan ng mga bansang ito upang magkita o kaya ay magsamang muli sa iisang bansa. Article 18, ang pareho mong mga magulang ay magkatulong sa responsibilidad ng pagpapalaki sa iyo at dapat na laging isinasaalang-alang kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Dapat tulungan ng gobyerno ang iyong mga magulang sa pagpapalaki at pangangalaga sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyong susuporta sa kanila, lalo na kung sila ay parehong nagtatrabaho. Article 20, karapatan mong mabigyan ng espesyal na proteksyon kung ikaw ay wala sa piling ng iyong sariling pamilya. Kung hindi ka maalagaan ng sarili mong pamilya, dapat siguraduhin ng gobyerno na ikaw ay mabibigyan pa rin ng tamang pangangalaga na isinasaalang-alang ang iyong kultura at pinanggalingan. Article 23, kung ikaw ay may kapansanan sa isip man o sa katawan, may karapatan ka sa espesyal na kalinga, edukasyon at pagsasanay upang matulungan kang umunlad at magkaroon ng buhay na may dignidad. So hindi ibig sabihin magiging hadlang
ang pagkakaroon ng kapansanan upang mamuhay ng may dignidad. At karapatan mo yon bilang isang bata na maproteksyonan ka, no, ng at mabigyan ka ng espesyal na kalinga ng gobyerno. Okay. Article 24, may karapatan ka sa pinakamahusay na kalidad ng serbisyong pangkalusugan at sa malinis na tubig, masustansyang pagkain, at malinis na kapaligiran upang manatili kang malusog. Dapat tulungan ng mga mayayamang bansa ang mga mahihirap na bansa upang makamit ito. So kaya 'di ba, nagkakaroon ng iba't ibang pumupunta sa iba't ibang bansa yung ating mga opisyal upang makipag-ugnayan, no, at makipagtulungan sa ibang bansa, no, na may higit na kakayanan, no, na matulungan yung ating bansa. Pero sana dumating yung panahon na sa atin naman pupunta, no, yung mga bansa upang humingi ng tulong at hindi na tayo yung tinutulungan. So sana dumating yung ganong pagkakataon. Okay, Article 25, kung ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga ng gobyerno o lokal na mga otoridad, may karapatan kang masubaybayan kung ikaw ay nasa maayos at ligtas na kalagayan. Article 26, kung ikaw ay mahirap, karapatan mong matulungan ng gobyerno sa iyong mga pangunahing pangangailangan. So kaya 'di ba, meron tayong mga 4P. So isa ito sa programa ng gobyerno upang masiguro na ang lahat ng mamamayan na hindi nabiyayaan o ng kasaganahan sa buhay ay magkaroon pa rin ng desenteng pamumuhay. Pero syempre mas mainam sana kung mas mabigyan sila ng kabuhayan, kasi kapag nagkaroon sila ng kabuhayan, 'di ba? Hindi na aasa, no, sa bigay ng gobyerno at bagkus ay magkakaroon na sila ng sarili nilang paraan para masustentuhan at yung kanilang pangangailangan nila ay kanila nang matutustusan, no? At kumbaga pag nabigyan sila ng pagkakataon na kumita, no, hindi na ganoon nilang kailangan humingi ng gasinong tulong sa gobyerno. Pero syempre karapatan pa rin natin yun bilang mamamayan at isa sa mga responsibilidad ng gobyerno ay masiguro na yung kanilang mga mamamayan ay may maayos na kumbaga pamumuhay. Pero itong 4Ps ay isang programa ng gobyerno upang matulungan din yung ating mga kababayan na kapos palad. Article 27, may karapatan ka sa antas ng pamumuhay na sapat upang matugunan ang iyong mga pisikal at mental na pangangailangan. Dapat tulungan ng gobyerno ang mga pamilyang hindi kayang ibigay ang mga ito. May Article 28, may karapatan kang mag-aral. Ang pagdidisiplina sa mga paaralan ay dapat may paggalang sa iyong pagkatao at dangal bilang bata. Okay, so kaya tayo may child protection policy. Pero sana, no, hindi ito naaabuso kasi syempre, no, medyo may mga loopholes din ito, pero kumbaga yun na nga, hindi naman talaga dapat humahantong sa pananakit yung pagdidisiplina sa mga bata. Okay, dapat na libre ang edukasyon sa elementarya, kaya 'di ba yung ating pampublikong paaralan, kahit saang panig ng bansa, no, mayroon tayong mga pampublikong paaralan upang mabigyan ng libreng edukasyon ng ating mga bata mula elementarya hanggang senior high school nga, maging sa kolehiyo, no, meron tayong mga state universities and state colleges na nagbibigay ng libreng pag-aaral para sa ating mga mag-aaral sa kolehiyo. Okay, Article 29, may karapatan ka sa isang edukasyon na nagsisikap paunlarin ng lubos ang iyong personalidad at abilidad. Hinihikayat kang igalang ang karapatan at pahalagahan ng ibang tao at igalang ang kapaligiran. Article 30, may karapatan kang pag-aralan at gamitin ang wika at kaugalian ng iyong pamilya, katulad man ito o hindi, sa wika ng karamihan ng mga tao sa bansang inyong tinitirhan. Article 31, may karapatan kang magpahinga at maglaro at sumali sa iba't ibang aktibidad gaya ng sports, musika at drama. Karapatan niyo po yan. Okay, at Article 42, dapat ipaalam ng gobyerno ang kasunduang ito sa lahat ng mga magulang at bata. Karapatan mong malaman ang iyong mga karapatan. Dapat ring malaman ng mga nakatatanda ang mga karapatan mo bilang bata. Okay, so take note of this.
articles, no? Kasi kailangan alam mo to, alam mo yung iyong karapatan bilang isang bata upang masiguro mo na makakapamuhay ka ng ligtas. At syempre bilang mga sa inyong mga nanay, no, at tatay, no, mahalaga rin na malaman nila ito para naman nang sa gayon kumbaga, 'di ba kapag hindi kasi natin alam yung ating mga karapatan, madalas dito pumapasok yung mga pang-aabuso, no? Pero kapag alam nating igiit kung ano yung tama at alam nating ipaglaban ang ating karapatan. Lalong-lalo na kayo bilang bata. Okay, para sa pagproseso ng pag-unawa, pumili ka ng siyam, no? Sa napakaraming artikulo na ating binasa, no, na mula sa iyong mga karapatan na mabuhay at mapaunlad ang sarili at talakayin ng mga ito sa isang kapareha. Pagkatapos, ayusin ng mga ito sa pagkakasunod-sunod mula sa pinaka-importante sa iyong panagay, no? Hanggang sa hindi gaanong importante, gamit ang template na paparango, pagrarango ng diamante o diamond ranking template sa ibaba. So, yan yung na inyong nakikita, no? Mula sa pinaka-importante hanggang sa inyong palagay ay hindi gaanong importante. So, pumili ng siyam sa tingin mo ay pinaka-mahalaga. Sunod, ano-ano ang tungkulin ng isang bata ang may ugnay mula sa napiling pinaka-importanteng karapatan ng kapwa-bata? Magbigay ng 2 halimbawa. Okay, so kayang-kaya mo na itong sagutin. So, ano ba yung tungkulin mo, no, bilang bata na maaari mong maiugnay? No, dahil nga halimbawa karapatan mong makapag-aral ng libre sa elementarya, ano ba yung kaakibat nitong tungkulin? Siyempre, dapat mag-aaral ng mabuti. Dapat pumapasok araw-araw, hindi lumiliban sa klase. Hindi ba? Pagdating sa loob ng klase, hindi naglalaro at bagkus ay nakikinig sa inyong guro. So, yun yung tungkulin na kaakibat ng inyong dahil nabigyan kayo ng karapatan na mag-aral ng libre sa elementarya, syempre ang tungkulin mo ay dapat na mag-aral din ng mabuti. So, yun yung isang halimbawa natin. Ano pa yung karapatan mo doon? Na ating nabanggit, karapatan mo na halimbawa ay mairehistro, 'di ba? Pagkapanganak. So, ano yung kaakibat na tungkulin nun? So, ikaw bilang bata, pagkarehistro, kailangan lumaki ka rin ng bilang isang mabuting mamamayang Pilipino. No? Hindi ka magiging pasaway, hindi ka magiging salot sa lipunan pagdating ng panahon. So, yun yung kaakibat mong tungkulin. At kailangan dumating yung pagkakataon na ikaw ay magiging isang mabuting mamamayan. Okay. So, karagdagang pagsasanay, no? Piliin ang tamang sagot, basahin muli ang iba't ibang karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili at tukuyin kung ano ang pagkakatulad ng sumusunod na mga artikulo. So, hahayaan kita rito at tingnan natin kung masasagot mo ba ng tama ang ating pagsasanay. So, pagkatapos ng bilang 5 ay ibibigay natin ang wastong sagot. Okay, tingnan natin. Wasto ba ang iyong kasagutan? Para sa bilang 1, B, bilang 2, A, bilang 3, C, bilang 4, B, at bilang 5 ay A. Ang karapatan ay ang kapangyarihang moral na gawin, hawakan, pakinabangan at angkinin ang mga bagay na kailangan ng tao sa kanilang buhay. Kaakibat na sa karapatan ng isang tao ang obligasyon o tungkulin ng kanyang kapwa na igalang ito. Bilang kapangyarihang moral, ang karapatan ay pinakikinabangan ng tao lamang dahil ito lamang ang makakagawa ng moral na kilos, di ba? Ang dignidad ng tao ang pundasyon ng karapatang pantao. Ikaw ay tao at nilikha na kawangis ng may kapal. Kaya't ikaw ay karapat-dapat sa pagpapahalaga at paggalang mula sa iyong kapwa. No, ang bottom line, igalang natin ang ating kapwa, no? Regardless kung ano man ang kanyang lahi, ano man ang itsura, ano man ang kanyang wika, ano man ang kanyang kultura, dapat nating igalang ang isa't isa, lalong-lalo ang igalang natin ang karapatan ng bawat isa. At gayon din, kaakibat ng karapatan na ito ay ating gampanan ang tungkulin na kaakibat nito.
Okay, so pagmumuni-muni, no, magre-reflect ka, gumawa ng isang refleksyon na naglalahad ng iyong mga sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata ng may paggalang. So, ito yung sasagutin mo, no? Bakit mahalaga ang paggalang sa karapatan ng kapwa-bata? So, ilahad ang iyong dahilan. So, bakit ba sa tingin mo mahalaga? No, kasi pare-pares naman kayong bata, no? Ano ba yung bakit kailangang igalang ng iyong kapwa yung iyong karapatan bilang bata? At ikaw bilang bata, bakit kailangan mo ring igalang yung karapatan ng kapwa mo bata? Okay. Narito na tayo sa ikatlong araw. So, dito naman ay panibagong karapatan naman ng ating mga tatalakayin. Ang magiting na pagtulong, ito ay ating basahin, no, na sinulat ni Christy D. Sagun, no, Dalubguro 2 mula sa SDO Urdaneta City. Si Miguel ay isang masayahing bata na laging natutuwa sa pagsama sa kanyang pamilya tuwing Sabado. Isang Sabado, nagpasya silang pamilya na magpunta sa malaking mall para mag-shopping at maglaro. Sa loob ng mall, habang naglalaro si Miguel sa play area, biglang nawala ang kanyang kapatid na si Ana. Sina mama at papa ay nagsimulang mag-alala at hanapin si Ana sa buong mall. Lumipas ng ilang minuto ngunit hindi pa rin ito natatagpuan. Si Miguel ay hindi nag-atubiling tumulong sa kanyang mga magulang sa paghahanap. Nagdesisyon si Miguel na tumulong sa paghahanap sa kapatid niya. Nalaman niya sa information desk na may nawawalang batang babae na ang pangalan ay Ana. Agad siyang nagbigay ng impormasyon kay mama at papa tungkol sa anunsyo. Pumunta si Miguel at tinanong si Ana kung ano ang nangyari. Sabi ni Ana, naliligaw siya at hindi alam kung paano bumalik sa play area. No, ng
issue, no? Na panlipunin man yan o kung ano mang issue, napakalaya natin. Minsan nga naaabuso na ito dahil nakakapanakit na tayo ng ating kapwa sa pagbibigay natin ng opinion. So dapat medyo isaalang-alang din natin, no, yung ating kapwa. At kumbaga, isipin din muna natin kung may masasaktan tayo bago tayo magbigay ng ating opinion. Okay. At mapakinggan ang soloobin at sasabihin mo yan. May karapatan tayong mapakinggan. Article 13, may karapatan kang makakuha at magbahagi ng impormasyon hanggat ang impormasyon ay hindi nakakasama sa iyo o sa iba. Article 13 yun. Article 14, may karapatan kang mag-isip at manampalataya ng malaya at isabuhay ang iyong relihiyon na may paggabay ng iyong mga magulang. Basta hindi mo inaapakan ng karapatan ng ibang tao. Okay. So dito sa ating bansa, no, kahit na ang majority ng ating mga kababayan ay Katoliko, mayroon pa rin tayong mga iba't ibang relihiyon, no, at dapat na igalang, no, yung relihiyon at pananampalataya ng ating kapwa, no. Hindi ibig sabihin na hindi tayo magkaparehas. Halimbawa ng relihiyon ay may karapatan ka ng bastusin yung taong iyon. So, hindi po dapat ganon. Kailangan igalang natin. Hindi ibig sabihin na hindi siya kumakain ng ganitong pagkain ay pagtatawanan mo na. Diba? O kaya hindi siya halimbawa nagsusuot ng ganitong kasuotan. So, kailangan kahit na tayo ay magkakaiba ng relihiyon, no, dapat igalang natin ito. At ang bawat isa nga ay may kalayaan, no, na magsabuhay ng relihiyon na kanilang nais, no? Basta hindi inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Article 15, may karapatan kang makipagkita sa iba pang kabataan at lumahok sa mga samahan hanggat hindi ka nakakatapak ng karapatan ng ibang tao. Okay. 16, may karapatan ka sa pribadong buhay. Halimbawa, hindi maaaring basahin o ipamahagi ng ibang iyong diary, no? Larawan, sulat at mga mensahe sa mobile phone, email at social media na walang pahintulot mo. Kaya nga tayo may Data Privacy Act, 'di ba? So sa halimbawa sa bahagi namin, no, bilang guro, hindi namin pwedeng basta-bastang i-post, no, yung mga larawan ng aming mga mag-aaral unless ito ay may pahintulot ng magulang. Kaya biniblurred namin yung muka, no, nung bata hanggat maaari, o kaya naman kung makakaiwas, wag na lang i-post dahil nga ang bawat mag-aaral ay pinaproteksyonan. Ang bawat isa sa atin, no, ay may karapatan ng privacy, no, kaya meron tayong Data Privacy Act, no. Article 17, may karapatan ka sa maasahang impormasyon mula sa mass media. Ang mga telebisyon, radyo at pahayagan ay dapat magbigay ng impormasyon na maintindihan mo at di dapat magpalaganap ng mga material na nakakasama sa iyo. Yes, okay. Next, Article 11, may karapatan kang maproteksyonan laban sa kidnapping at pagpupuslit sa iyo sa labas ng bansa. 19, dapat siguraduhin ng gobyerno na ikaw ay naalagaan ng wasto. Dapat kang protektahan laban sa karahasan, pang-aabuso, at pagpapabaya ng iyong mga magulang o kung sino mang nag-aalaga sa iyo. Kailangang magpatupad ang gobyerno ng mga programa na makakatulong upang maiwasan ang pang-aabuso at matulungan ang mga biktima ng pang-aabuso. So, mahalaga ito, no? So, yun nga lang, medyo napakabagal ng justice system natin sa bansa. Pero, dito dapat baliwalain, ano? Bawat isa sa atin ay may karapatan na maproteksyonan, no, at maipagtanggol lalo na sa mga ganitong uri ng karahasan. Article 21, karapatan mong maalagaan at maproteksyonan, inampun ka man o nasa pangangalaga ng isang foster family. So, hindi ibig sabihin na ikaw ay inadapt ay pwede ka nang abusuhin, no, at saktan, no. Karapatan mo pa rin na maalagaan at maproteksyonan. 22, kung ikaw ay isang batang napunta sa ibang bansa bilang refugee, dapat makamit mo pa rin ang karapatan katulad ng sa ibang mga batang ipinanganak sa bansang iyon. 32, may karapatan kang maproteksyonan laban sa trabahong mapanganib o maaaring makapinsala sa iyong kalusugan o edukasyon. No, 'di ba, yung mga opisina, no, dapat sinisiguro din nila na ligtas at hindi mapanganib yung lugar ng kanilang pinagtatrabahuhan. 33, may karapatan kang maproteksyonan laban sa mapanganib na gamot o droga, kaya pinagbabawal yan.
Okay, 34, may karapatan kang maproteksyonan laban sa sexual na pang-aabuso. 35, walang sino mang maaring dumukot o magbenta sa'yo. O, diba? Yung human trafficking at kidnapping. 36, may karapatan kang maproteksyonan laban sa anumang gawain na makakasama sa iyong pag-unlad. 37, hindi ka dapat mapurusahan sa paraang malupit o mapanakit. Yes. Okay, 38, may karapatan kang maproteksyonan sa panahon ng gyera. Kung ikaw ay wala pa sa gulang na 15, hindi ka maaaring maging bahagi ng hukbong militar o nakikibahagi sa gyera. 39, kung ikaw ay napabayaan o naabuso, dapat kang makatanggap ng natatanging tulong upang maibalik ang iyong respeto sa iyong sarili. No? May mga shelter tayo na nangangalaga sa mga biktima ng pang-aabuso upang mabalik yung kanilang tiwala sa sarili. 40, kung ikaw ay maaakusahan na lumabag sa batas, may karapatan kang makatanggap ng tulong legal. Karapatan mo ring tratuhin ng may respeto at dignidad, hindi ka dapat ikulong. Ang paglalagay sa iyo sa kulungan o pagdaan sa korte ay kailangang iwasan hanggat maaari. Kumbaga dapat dito ay may due process, no? Karapatan mong magkaroon ng abogado, no? Kaya meron tayong mga public attorney para sa mga walang pambayad, no? Para sa serbisyong legal, no? Meron tayong mga pampublikong abogado na tumutulong, no, sa mga nangangailangan ng kanilang serbisyo. 41, may karapatan kang makamtan ng mga karapatang nakapaloob sa batas sa iyong bansa o sa pandaigdigang batas na mas mahusay kaysa sa mga karapatang nakapaloob sa kasunduang ito. Okay. Tayong lahat ay naninirahan ng magkakasama sa isang mundo bilang mga nilalang. Mayroon tayong mga karapatan at responsibilidad sa ating sarili at sa bawat isa. So, maaari mo bang isipin ang lahat ng mga karapatan na meron ka? Napakarami, no? At sa totoo lang, hindi lang yan, no? Napakarami pa. Maaari mo bang isipin ang mga responsibilidad mo sa iyong sarili at sa iba? Diba sabi natin na sa bawat karapatan may kaakibat na tungkulin ang mga iyan. No? Kaya dapat alam natin talaga kung ano yung ating karapatan. Okay. So para sa karagdagang gawain, magbigay ng 3 sariling halimbawa sa sumusunod na mga karapatan at isipin ng katumbas na tungkulin nito sa iyong sarili at sa iyong kapwa. No? Karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili, 3. At ano yung tungkulin mo? Karapatang makilahok, ano yung tungkulin mo dito? At karapatang maproteksyonan, ano yung katumbas na tungkulin? Okay, para naman sa susunod na gawain, itugma ang 2 uri ng karapatan, no, sa ikalawang hanay sa akma nitong halimbawa sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot sapat lang. Okay, so ilalagay mo lang kung ito ba ay karapatang makilahok o karapatang maproteksyonan. At narito yung ating mga wastong sagot. Okay, narito na tayo sa ating ika-4 na araw, no? Mga gawain ito ng pagpapatibay ng iyong natutunan para sa linggong ito. Okay, dito naman, no? Teka. Okay, ayan, no? Sa pabaong pagkatuto, sabihin ng tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi ka sumasang-ayon sa sumusunod na mga kilos ng pagiging magalang at pagkilala sa karapatan at tungkulin ng kapwa-bata. At isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. So, ito ay bilang 1 hanggang bilang 5. At para naman sa iyong pagninilay, no, balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali, magnilay at sagutin ng mga sumusunod. Bilang mag-aral na may kabutihang asal, oo, ikaw yon, may mabuti kang asal. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutunan sa araling ito? So, bukod sa pagiging magalang, no? Paggalang sa respeto. Ano pa ba yung mabuting asal na iyong natutunan mula sa ating aralin?
At ano ba yung pag-uugali na ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan sa kabutihang asal sa aralin, no? Kung sa tingin mo ikaw ay hindi mo ginagalang yung karapatan ng iyong kapwa, no? Dapat baguhin mo na ito, no? At bilang mag-aaral naman, ano pa ba yung kabutihang asal na ating natutunan dito? No, yung mahusay na makikipagkapwa-tao, no? Bukod sa paggalang sa karapatan ng iba, dapat kumbaga matuto tayong tuparin yung mga tungkulin natin, no, bilang isang bata, bilang isang mamamayan, no. Yung mga tungkulin na yun ay dapat nating tuparin, no, at sundin. Okay, at bilang pagsusulit, no, piliin ang tamang sagot. Okay. So, ayan, no, yung karugtong ay nandoon sa inyong sagutang papel na lamang. Okay? So, maraming salamat sa inyong pagtutok, no? Medyo mahaba yung ating aralin pero alam ko na dapat nyo itong matutunan dahil talagang mahalaga na malaman ninyo ang iyong karapatan bilang bata. At bilang nasa baitang 4, alam kong nauunawaan nyo na ang mga karapatan nyong ito. At syempre, huwag kalimutan na igalang din ang karapatan ng inyong kapwa-bata. So maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood, no, hanggang sa susunod na aralin natin sa GMRC 4. Ako si Teacher Aisa. Paalam!